Yan, so what's up mga farmers? Welcome back to my channel, Search at the Farmer, ang gurong magsasaka ng Sibungas, Cebu, Philippines. And if you're new to this channel mga farmers, please don't forget to subscribe and click the notification bell in order for you to be notified with my coming videos. Thank you and enjoy this vlog. Yan, so for today's vlog mga farmers ay ibabahagi ko po sa inyo yung aking napansin at natutunan dito sa aking upo garden mga farmers. Kasi meron akong konting negligence na nagawa dahil sa sobrang busy natin sa Teachers Night at saka sa Bunga Festival. So hindi po tayo naka pag-focus almost 2 weeks dito sa ating garden dahil nga prioritize din po natin yung ating trabaho kasi yun nga ang natin ang main entry ng ating income. At yun nga mga farmers, dahil doon meron akong natutunan din dahil first time pa ako dito sa pag-uupo kaya hindi pa ako masyadong may alam. Okay? So yun po ang aking babahagi ng mga farmers kaya samahan niyo po ako. Ngunit bago ang lahat, shoutout muna sa ating mga tagapagsubaybay all throughout Luzon, Visayas and Mindanao. Most especially sa aking mga mentors sa Amplia Farming. Shoutout Agaw Jupil Farmer, anak ni Matoy ng Montpelier, Argao, Cebu. At the same time shoutout Agaw Pino Young Green Kaminadi ng Manatad, Sibungas, Cebu. At the same time shoutout sa ating kaibigan mula dyan sa Anahaw, Argao, Cebu. Shoutout Boss Farmer Montijo. And of course, shout out din sa ating kaibigan mula sa Manila. Shout out by Lakas ng Negros TV. So, shout out by at the same time sa ating kaibigan mula dyan sa Team Persian Golf Qatar. Shout out Idol Aquaros at sa inyong mga kasamahan dyan. So, ingat po sa trabaho. At the same time, shout out also sa ating kaibigan mula dyan sa Tiasong Quezon Province. Shout out Bro Tayo Bisay Magsasaka. And of course, shout out also sa ating kaibigan mula dyan sa Cagay, Bunga, Cebu. Shout out Boss Ayan Vlogs. Sa Palawan, Ros Argalvan, Tabang Vlogs at sa iyong mga kasamahan dyan. So shout out sa lahat. At the same time, shout out Jojo the Farmer from Barangay San Antonio, Southern Leyte. Shout out Idol. At the same time, shout out din sa ating kaibigan, Ka-Farmer Pilot, shout out. So at sa lahat ng ating mga kaibigan, shout out po sa inyong lahat. Okay, so samahan niyo po farmers at isi-share po sa inyo yung aking nagawang negligence at nagiging lesson sa akin na hindi na dapat mangyari ang nagiging dahilan sa problemang ito. So tara na mga farmers. Yan, so welcome back to my channel, Search at the Farmer, ang guro magsasaka ng Sibungas, Cebu, Philippines. So yun nga mga farmers, gusto ko pong ibabahagi sa inyo yung aking natutunan dahil po sa negligence na aking nagawa last few weeks. So almost 2 weeks po talaga mga farmers na meron akong nagawang mali at nagiging dahilan po sa isang problema dito sa aking upo. So bago ang lahat mga farmers, papakita ko muna sa inyo yung ating upo na maraming bunga at haharbisin natin mamaya. Okay? Yan yung ating upo ngayon mga farmers. So if you can observe, maraming bunga. Yan. Yan yung ating upo ngayon mga ka-farmers. Yan o, so sobrang rami ng bunga. So hitik sa bunga mga ka-farmers. Yan ang ating upo. Hanggang doon. So malaki-laki yung ating area na na-consume sa upo na 109 kapuno. So last harvest natin mga farmers, kapag harvest tayo ng 100 kilos and today sana magpag-harvest din tayo ng target is 100 plus kilos. So yan yung ating mga upo ngayon mga farmers. Yan, maraming bunga.
So ano nga ba ang problema na gusto kong ibabahagi sa inyo mga farmers na nagsisilbing aral sa akin bilang isang beginner sa pag-uupo. So doon tayo sa porsyon na yun mga farmers kasi doon ang part na itinira ko para maipakita sa inyo yung problema. Okay, so tara na at samahan nyo ko mga farmers. Okay, so last 2 weeks mga farmers, malaking kamalian yung nagawa ko dito sa aking upo sapagkat nabisi ako sa aking trabaho at yun nga kasi yun ang mainline natin, so siyempre focus tayo doon. So meron tayong activities, teachers night at saka bunga festival. So ang nangyari mga farmers, hindi po ako nakapagdilig mga farmers almost 2 weeks kasi dapat dito magdidilig tayo every 2 to 3 days. So ang nangyari mga farmers, almost 2 weeks talaga hindi tayo nakapagdilig sa ating upo at saka ampalaya din natin. Pero sa ampalaya walang problema kahit hindi na diligan ng almost 2 weeks. Ngayon dito sa upo mga farmers ang problema, talagang affected yung upo mga farmers kapag hindi po nadiligan, no? So kailangan talaga madidiligan yung upo every 2 days to 3 days. Kasi ang mangyari mga farmers pag walang dilig, based doon sa aking experience is ganito. Yan. Nakita niyo yan mga farmers. Yan. So nag-abort yung bunga mga farmers, sayang. Yan o. Tsaka ito, yan. Walang tubig. Kaya nag-abort siya mga farmers. Yan. So sayang mga bunga na ito mga farmers, marami. Okay. So dito rin sa kabila, ganyan ang nangyari mga farmers. Sayang yung bunga mga farmers, napakarami pa man sana. Yan o. So nag-abort siya mga farmers. Okay. So ito yung sumunod sana doon sa second harvest natin, pang third harvest sana, pero wala. Yan ang nangyari mga farmers, nag-abort siya mga farmers. At yung reason is ano talaga, walang ibang rason na nakikita ko mga farmers ay yung kakulangan sa pagdidilig, no? Walang tubig mga farmers, hindi ko kasi nadiligan almost 2 weeks, kaya ganito ang nangyari. So lesson learned mga farmers, bilang isang beginner sa pag-uupo, kailangan talaga magdidilig tayo sa ating upo mga farmers kahit every 2 to 3 days. Okay, so ganyan po ang nangyari. Ito hindi nadali, pero no, yan, tingnan mo, nag-ano siya, nagsishrink siya mga farmers, baga lumiit, og sa Bisaya pa ni kuyos ba, no? You know, ito yung harvest natin mamaya, malalaki na. Okay, so ganun ang nangyari mga farmers dito, tingnan nyo. Yan. Yan o. Kasayang mga farmers. Sayang talaga. Yan o. So, ganun ang nagiging problema na gusto kong ibahagi sa inyo mga farmers, dahil baka ito rin po ay makakatulong sa inyo kung sakali kayo din ay mag-uupo. So, kailangan talaga mga farmers ng upo. Masinsinang pagdidilig talaga. Hindi pwedeng mag-joke dito sa upo. Kailangan magdidilig talaga mga farmers every 2 to 3 days kasi maging ganito ang resulta. Yan o, yung kuyos, miliit yung upo mga farmers. Saka dito, tingnan mo, sayang talaga mga farmers eh. Pero yun nga, wala na tayong magawa kasi nandito na ito. Yan, so ang gagawin na lang natin, bawi tayo, magdidilig na tayo. Anyways, wala nang parating ng mga activities, so pwede nang before and after classes
ay mai-focus na ho natin yung ating garden. So yung ating mga ma-harvest mga farmers. Yan. Malalaki na to. 1 kilo at kalahati mahigit. What is good mga farmers dito sa na-experience ko, ano siya mga farmers, yung suki ko napadalhan ko na ng 100 kilos nung Thursday. So nangyari, yung kinukuha ko na bunga mga farmers is malalaki na rin. Okay, so merong 1 kilo at kalahati, ganon. So far mga farmers, wala naman pong reklamo. Lahat ay mas, yung upo natin ay yun ang pinakaunang naubos sa kanyang lahat ng binibinta doon sa carbon market mga farmers. So ibig sabihin okay lang na malalaki yung ating maipapadala. Kasi yung ibang market kasi mga farmers, may mga point na pinipili nila yung medyo maliliit. Yung pinaka malaki na daw 1 kilo bawat isa. Okay? Kaya naman yung mga farmers ng upo ay talagang kinokontrol nila lang size. Pero sa akin, sa experience ko, hindi naman po nagrereklamo, okay lang kahit malalaki. So since timbang ang ano natin sa upo kasi mabigat, doon tayo nagkakaroon ng mas malaki-laking kita. Kasi ano barato lang siya mga farmers. Isipin mo, yung upo nung Thursday, yung 100 kilos is tag 10 per kilos lang ang kuha mga farmers. So kailangan palakihin pa natin para bumawi tayo doon sa kilos ng ating upo. Kaya ganun mga farmers. And then also share ko rin sa inyo mga farmers yung ating yung upo na pinaano lang natin, pinagapang sa lupa. Dito mga farmers, tingnan natin. Meron akong ayan yan ang mga pinapagapang ko mga farmers. Yan, may bunga. Yan. Yan kasama na harvest yan mamaya. Tapos dito, tingnan nyo, malalaki. Yan malalaki rin mga farmers. Yan yan yung ating upo na isama natin sa harvest. So ito po yung upo na nakaano lang mga farmers, naka gapang lang sa lupa mga farmers. So yan, ayun. So meron akong kasi experiment ko yan mga farmers. So 10 piraso yan, ay 9 na piraso. So 1, 2, saka 3, ito 4, 5, 6, 7, saka 8. Yung pang-siyam siya na mga farmers ito. Yan. Pero pinagapang ko siya dito mga farmers kasi yung tinanim ko dito namatay. Nung ano pa siya, 4 days old ata, hindi tumuloy. So kaya ito na pinapagapang ko na rin dito sa itaas. Okay. So ganyan mga farmers. So all in all, meron tayong 109 na puno ng upo mga farmers. At yun nga, mamaya mag-harvest ako pang 3rd harvest na mga farmers. Okay? So yun po ang aking vlog sa araw na ito mga farmers, at naway nakapagbigay ako ng mga ideya, especially doon sa maintenance na kailangan magdilig talaga tayo every 2 to 3 days mga farmers ang pagdidilig sa upo para hindi po mag-abort yung mga bunga kasi sayang. Okay? So yun mga farmers, maraming salamat. At yun po ang aking vlog sa araw na to mga farmers. I hope na meron kayong konting ideya na nakukuha dito sa
pag-uupo, especially kung kayo ay beginner. Sana nakatulong ito, no? Ang experience ko na to ay napakaganda dahil mas mapapaigi pa natin yung ating pag-aalaga sa ating mga upo, mga ka-farmers, para mas magkaroon tayo ng magandang kita. Okay, so once again, this is Sir Cha the Farmer, ang gurong magsasaka ng Sibungan, Cebu, Philippines. Bye bye and thank you.